Good morning mga kabisland. So new property na naman po tayo mga kabisland. So dito po tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Ano po? So ito pong property po natin ngayon is nasa 27,000 square meters o kaya 2.7. Yan. So ito po siya, bali flat land naman po ito mga kabisland, ano. So ito po ay mayroon pong layo sa kalsada na almost nasa 100 meters. So bali yung po dito, ganito po siya, ano. Yan. So magkakapatid po kasi ang may-ari po nitong kabila na to, itong kabila na to. So pwede naman daw po itong tambakan ng bato, kayo din tambakan ng bato para makapasok po yung sasakyan nyo kung sakaling kayo po yung makakabili po nitong property na to. So bali dito po mag-i-start yung property sa meron po yung buhon daw dito, meron po yung buhon dito. So pag ganun po siya. So ito susugsugin din po yung daan yan, property po yan So pa-square po yung itsura po ng property. Yan. So from National Highway mga kabisland, dito sa property na to, magdadrive lang po kayo ng mga 30 minutes. Ano po? Then from Manila naman, mga 6 to 7 hours po ang nito mga kabisland, ang layo. Ano po? So kahit matanda po pwede naman po pumunta dito kasi flatland naman po siya at konti lang naman po yung lalakadin. So bali ito po kasama na po itong mga kawayan na po yan, sobrang laki po ng kawayan, dami. Kasama na po yan, po. So yan, kasama na rin po itong mga part na to. So ito po yung loob ng property. Yan, so mga manyog, ang mga po dito, mga nyog, may mga fruit trees din po siya, mga kabisland. So medyo madamo din talaga ang lugar po dito. Kita po ninyo. So karamihan po kasi dito mga kabisland, kaya ganyan yung nila. So nalilinisan po yan pag inuuling, So inuuling po kasi yung mga ilang puno po dito. Yun din po kasi yung isa sa pinagkukunan po nila ng income. Po, yung pag-uuling. Yan, so nyog, uling, po. Yan po yan. So meron na naman po ditong malaking puno po ng kawayan. So kung kayo po ay magpapagawa ng bahay kubo dito sa area, kayo makakabili yan. So pwede po kayong kumuha dyan. Yan, makaka-harvest lang po nila. Po. Tapos may malaki po ditong puno po ng mangga. Indian mango po yan mga kabisland. Napakalaki yung puno. Nasa 20 years na daw po yan. So bali dalawang puno po siya. Meron pa. Yan po. So dito mga kabisland, estimated po nito na nyog is nasa more or less 500 puno daw po ng nyog. Nag-harvest po sila ng 1,000 mahigit din po na buo po ng nyog. So maganda na rin po yun, 5 to 6 pesos po kasi ang bentahan po dito ng nyog. Yan, ang malaking puno po yan ng mangga. Ang ganda. So ito po yung daan kanina doon sa pinakita natin. Yan din po yung lusot niyan. Dyan po tayo dadaan. Yan kasama po yan. Sa paghahayupan po yan, pwede po yan dito. Ang ganda po dito mga kabisland. Kambing, kalabaw, baka. Yan kahit yung mga baboy ramo, yan pwede po yan. So naka po yan, Carabao grass. Po. Ang ganda po dito mga kabisland, Carabao grass po siya. Pantayan. So kayo na lang po yung hahanap talaga dito ng area na pwede nyong pagbahayan. Ang ganda. Ito po daanan po ito mga kabisland. So may mga po dyan, may mga bahay din po iba, tapos daanan din po ng kalabaw. Po. Ito po ang ganda po dito. Yan. Ito po siya. Ganyan po siya dito. Ang ganda po dito. Flatland po ito mga kabisland. Napakaganda. So kung kayo po ay naghahanap ng property mga kabisland, hindi naman issue sa inyo yung roadside man yan o may lakad, po. So yan, ito pwede po ito sa inyo, po. So wala pa naman pong 100 meters yung distance na po nito sa Barangay Road. Yan, dyan po siksikan na po dyan yung mga niyog. Ayan po siya mga kabisland. Napakadaming po niyog.
So kagandahan po dito, mga takaran po yung mga nyug po dito. Mga ganda parang mambunga. So may mga bagong tanim din po na nyug sa part na yon. So yan, napakalaki po nito mga kabisland, yung part na to. So medyo umuulan lang po mga kabisland, ano, kaya medyo madilim po yung video natin. So simula po dito mga kabisland, siguro mga 5 kilometers, more or less 5 kilometers po yung layo mula sa White Sand Beach, ano po, dito sa Quezon Province, sa Calawag. Yan, kaya kung halimbawa mabili po ninyo ito, so pwede kayo makapag-relax din sa White Sand Beach. And may mga property pa rin po akong hawak doon, so kung mabili nyo po ito, so pwede kayong kumuha ng property pa doon sa malapit sa beach. Yan, ganda po doon. Napakaganda po dito, napakaaliwalas na yun po, ang ganda po ng mga nyug. Lalo dyan sa baba. Yan. E di puntahan po natin kuya doon, pasukin natin naman para makita din. Ang ganda po dito mga kabisland. Sa ano po, sa kuryente, may lane naman po ng kuryente doon sa labasan, ano. Tapos may converge din po siya, ano po. May linya na rin po ng converge o sa internet. Yan, kaya ang maganda po yun. Then sa signal po, may spot lang po na mayroong signal din, ano po, kaya okay lang naman. Sa tubig po mga kabisland, deep well, tapos bili na lang po kayo ng mineral, dyan sa may labasan. Napakadami naman po dito mga titinda ng mineral. Yan. So ito, kita po ninyo mga kabisland. Yan po, dami pong nyug. Doon po siya mga kabisland, sa loob po doon. So dito mga bagong nyug. Dito naman po sa part na to ay yan, mga halo-halo na po yung nyug dito mga kabisland, ano? So may mataas, may takaran, tapos yung iba po ay namumunga pa lang, o di pa namumunga, ito pa lang po siya. Pero quality po ito mga kabisland. Ganda nito. Yan, ganito po siya pag halimbawa nalinisan. So pag mga nag-uuling po kasi, ganito, yan, natatanggal yung mga damo, yung mga baging. So, kinukuha lang nila yung mga kahoy na pwedeng ulingin. So yun naman po yung isa sa pwede yung pagkakitaan dito sa property. And so kung gusto po ninyo makita itong property mga kabisland, pwede po kayong mag-schedule ng tripping sa ating YouTube channel. Yan, message po kayo doon. Or kung gusto nyo po mas mabilis yung nyo ako ma-approach, yan, sa direct po kayo sa ating WhatsApp and sa ating Viber and yan, sa ating Facebook account. Ganda nito. Dito sa bungad na po na to, maaliwalas ang ano dito, ang ambience, ano po. Palibasa po ay ano talaga dito nakakarabaw gan siya, pantay. Ito yung malaking mangga, hindi kayo gumawa ng treehouse. Baka ngayon wala pang kalahati nakakawitan. Po. Halos puro ano po ito, maraming ano din, kawayan talaga. Pwede nyo nang gamiting pambakod, yung tinatawag na kaginting.
So ito po ang kasama ng property mga kabislan, ano, itong right side ko na to. Yan. Wala mang problema sa right side, kuya. Kanila lahat. Yan. Narinig man po ninyo, walang problema sa right of way kasi magkakapatid po yung may-ari dito, no. Mga ilang siguro ito. Mga 80 meters lang po. Oh. Kalsada na, mga 80 meters ang tayo. Ano po? Ito kasi yung property mga kabislan part na to. Yan, so sa ganito po yung daan na, klase ng daan. Ano po? Yan o. Tingnan po natin. So ito po kasi ay pwede naman ninyo itong pakayod. Ano po? Tapos pwede nyo tambakan ng graba para maipasok ang sasakyan. Daanan po kasi ito ng ano, ng mga pahila, kalabaw, ng kabayo. Yan. So ito po yung kuryente niya, oh, mga kabisnad. May kuryente naman siya. So ibig sabihin pag ganun papunta doon yung kuryente, so malapit na rin po sa property. Ano po? So ganito po yung ano dito, mga uling. Yan po yung mga pwede yung pagkakitaan dito. Yan po. So kung sino man po yung caretaker nito, pwede nyo kunin din. Ano po, yung mga kakapatid, sila yung nag-harvest, ay nag-uuling, nag-harvest ng nyug. So pwede naman ninyong kausapin na sila na din yung kumuha. So ito po yung kalsada niya, barangay road po ito. So ito po ay ginagawa po, ano, ongoing po yung paggawa nito. So mula kasi dito hanggang highway mga 30% yung rough road na ganito, tapos cemented ay 70%. Pero may, dahil sa inulan po, umulan, so yung ibang part, may mga part na nitong kalsada na ganito na lumalim, tapos medyo may mga tamaw. So hindi mo makita kung malalim yun o yung mababaw. So delikado po kung halimbawa ang sasakyan nyo ay yung mga sedan, ano, kasi siyempre baka sumabit po yung ilalim. So mas okay po kung halimbawa mga Fortuner, mga Montero or 4x4 ang service pag magti-tripping po dito. Kasi hindi lang po ito yung pwede nyong makita, ano, pag halimbawa ay na-tripping kayo. So andyan naman po yung poste po ng kuryente. Tapos may ilaw na rin naman siya, street light. So mula dito mga 80 meters daw po yung layo, ayon po kay kuya, ano po, yung property na po yun. Ano, so yun po, mga uling din po yun, oh. O yan po yung ano dito, negosyo dito, uling tapos yung nyug. Napakaganda. Yan, kaya pag halimbawa ang property mo dito medyo masukal, madaming mga kahoy-kahoy, so yun, jackpot ka dito kasi meron ka pang mga ulingin. Ano po? So hanggang dito na lang tayo mga kabisland. God bless po sa lahat, ingat palagi.